2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Umalma si Pangulong Bongbong Marcos sa detention policy ng China at iginiit na hindi katanggap-tanggap sa Pilipinas ang direktiba ng Beijing na arestuhin, dakpin ang sinumang trespasser diyan sa tinatawag nilang South China Sea na tinatawag naman nating West Philippine Sea. Sinabi ng Pangulo na gagawin ng gobyerno ang lahat upang maprotektahan ang mga mamamayang Pilipino. Samantala, hindi rin nagpasindak ang mga mangingisdang Pinoy at tuloy sa kanilang pangingisda sa Panatag Shoal o dyan sa Baho de Masinloc. Sa kabila nga po ng banta ng China na kanilang aarestuhin at ikukulong ng 60 days, 6 na pong araw ang sino man daw pong dayuhang papasok sa inaangkin nilang teritoryo. Ito raw po'y magsisimula ang arestuhan. Ang aksyon na ito ng China ay sisimulan daw po sa June 15. Itinuturing naman ng Senado na isang hamon ito sa Pilipinas sa harap ng International Tribunal at maaring muling kasuhan ng China sakaling ituloy ang pag-arestong ito sa mga trespassers sa West Philippine Sea. Mabigat nga ito, mabigat na ito, mabigat. Isyu ng bayan. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Humahabol si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Kayo ba'y nabiyayaan na ng ulan? Yung mga paminsan-minsang pabugso-bugsong ulan, lalo na sa dakong hapon at gabi? Biyaya yan sa ganitong panahon ng sobrang init ng panahon. Itong mga nakakaraang araw, hindi na nga ako nakakapagdilig ng halaman. Nakakatipid-tipid na ako sa tubig. Itong mga nakaraang 2 buwan, ang laki ng isinipa ng bayarin ko sa tubig. Nagdoble, mother, maniwala ka. Talaga sa sobrang init, yung bill sa tubig natin talagang tataas talaga ang konsumo natin. Ang good news naman, wag namang magtatampo yung ibang makakarinig na mga maramdamin. Noong ko pa naman na sinasabi at itinataguyod ang pagkakaroon ng solar power. Meron na nga ako niyan. Nakakadalawa, papunta na sa 3 taon. Alam mo ba, Kaki Coffee? Ang bill ko ngayon sa kuryente, di ba, nitong nakaraan ng sobrang init, sobrang tindi ng araw, bumaba pa. Maniwala ka, nakakainis Bumaba pa, mother, maniwala ka. Bumaba pa. Kung kailan yung sobrang init, bumaba pa doon napabilib tuloy ako ng husto sa solar
Oh. Gusto ko tuloy magpakabit pa ng isa pa eh. Pero may kamahalan pa rin ho talaga eh. Kaya kailangan, sinasabi natin eh, gumawa tayo ng pamamaraan, ang gobyerno natin, para mas mahikayat ang marami na magpakabit ng solar power, solar panel sa kanilang mga bahay. Oh, totoo yun. Pero biro ho, yung bill ko sa kuryente, itong billing ngayon, bumaba pa kumpara do sa yung previous month. Itong billing ngayon, dito nakapasok yung pinakamaiinit na heat index natin. Kasi habang tumitindi ang sikat ng araw, lalong lumalakas ang produksyon ng solar panel. Kaya napapasigaw ako eh. Bring it on! Bring it on! Sige pa, isikat mo pa. Yun, yung dapat ho ay makabigay ng mas marami pang insentibo sa ganyan ang pamahalaan natin para yung mga merong konting na itatabi dyan ay mag-invest. Tingnan nyo lang ho yung matitipid ninyo sa kuryente. Ito ilang beses ko nang binibigay na example ito. Halimbawa, meron kang 100,000 piso. Ayan ha. Ilagay mo sa bangko yan, patubuan mo sa bangko yan, yung pinakamalaki at malaki ng magbigay ng interest. Magkano lang ang interest na maibibigay niyan quarterly? Yung pinakamadali na lang, yung alam kong ibigay, 500,000. 500,000 ilagay mo sa bangko, ang kikitain niyan quarterly ay 5,000 pesos. Ilagay mo na quarterly yun, no? Tuwing ikatlong buwan, kikita siya ng 5,000 pesos. Pero yung 500,000 pesos mo na yon, ibili mo ng solar, buwan-buwan, makakatipid ka ng hindi lang 5,000 eh. Hindi lang 5,000, close to 10,000 sa experience ko. Close to 10,000 ang matitipid ninyo sa bayarin nyo sa kuryente. Ilagay na lang natin sa 5,000. So times 3 kaagad. Yung pera mong nasa bangko na kumikita lang ng 5,000 every 3 months, pag inilagay mo sa solar mo, kikita ka ng makakatipid ka ng bayarin mo ng 5,000 a month. Di ba? Para ka na ring nagbangko in the form of not paying higher electricity bills. Ganun lang ang kwentahan ho doon. Sa experience ko lang ho ito ha. Kaya sa mga kababayan nating pag-ipunan, talaga pinag-ipunan ko ho yun eh. At ngayon ay akin ang nahaharvest. Akin ang natatamasa ang dulot ng solar power. Ayan. Oo. Yan ang lagi nating tinututukan, yung magkaroon ho ng mas marami pang benefits, incentives ang ating mga kababayan para mahikayat na magpagawa ng solar panel sa kanilang mga bahay. Kumusta kayo mga textmates, mga text partners? Kumusta ang ating mga manging isda? Kayo ba'y naka-monitor ngayon dyan sa Baho de Masinloc? Matindi ho itong babala na ito, itong banta na ito. Detention policy ng China. Kaya yan ho ang laman, yan ho ang banner story ng lahat ng mga pahayagan ngayon eh. Lahat ng dyaryo ngayon, yan ang laman, yan hong may kinalaman na yan sa banta ng China na aarestuhin ang mga trespassers sa West Philippine Sea. Ito lang tempo eh, tinan nyo. Unacceptable! Yan po ang na ibulalas ng Pangulong BBM. PBBM hits China policy on detention on South China Sea trespassers. Sa Manila Times, Chinese ships swarm Julian Felipe Reef. Talagang pinuposisyonan na nilang bawat sulok ng West Philippine Sea. Ang Philippine Star, Pinoys to continue fishing in Panatag. Ayan. Yan naman ang headline ng banner story ng Philippine Star. At ang Philippine Daily Inquirer, Senator warn of new maritime case versus China. Right hand.
yan po ang matindi ngayon at mukhang lumalalang sitwasyon yan sa West Philippine Sea. Samantalang tayo dito sa Pilipinas, tayo nagtatalo. Tayo ho ang hinahanap natin. Ano na update, Mother, kay Mayor? Sumagot na ba? Ma-interview naman lang natin. Marunong naman magtagalog eh. Si Mayor Alice Guo ng Bamban Tarlac. Pinayuhan ng abogado na huwag magsalita. Ganon? Ang galing nga magsalita. Ang galing nga magtagalog eh. Ang sinasabi lang hindi ko na po matandaan, Your Honor. Hindi ko na po maalala, Your Honor, nung tinatanong kung saan siya ipinanganak, saan siya nagtapos ng high school. Pero nag-iwan tayo ng number para kung sakasakaling magpasya sila na magsalita na. Meron na hong rekomendasyon ng DILG, si Secretary Benhur Abalos, ay may rekomendasyon na sa Ombudsman para isailalim sa preventive suspension. Di ba? Mother, tama? Para isailalim, order na yun. Recommendation na po yun ni Secretary Benhur Abalos para isailalim sa preventive suspension itong si Mayor Alice. Ihintayin na lang natin ng Ombudsman. Si Uncle Sam. Ano ba magiging action natin dito? At si Senator Amy ba, ito tong BBF ni Mayor Alice? May mga nakikita ako sa iba't ibang group chat sa social media. Ito. Tingnan mo nga, meron din pala kayo. Ayan magkasama si Senator Amy tsaka si Mayor. Ang sabi ni BBM, hindi niya kilala, hindi kilala ng mga politiko sa Tarlac. Kilala pala ni Senator. Ayan may picture na magkasama sila sa sasakyan eh. Ayan, may tapos mukhang sa isang kampanya ba yon? Kampanya ba yon, Mother, yung isang picture? Ito, pinapakita ko natin sa DZRH Television. Ito, mukhang campaign, mukhang kampanya. Magkatabi sila sa upuan. Tapos ito naman ay nung sumakay na sila sa sasakyan, sa loob sila na ng sasakyan. Pero meron daw hong statement si Senator Amy na siya ay malapit dito kay Mayor Alice Guo. Ayon po kay Senator Amy, nakasama lang niya si Mayor nung bumisita siya sa Tarlac para mamahagi ng ayuda noong 2022. Ayun. Oo. Ganun na talaga kapag umiikot ang mga senador natin, ibang mga national leaders, syempre sasalubong sa iyo, iistimahin ka ng mga local chief executive. Ayun. Kaya hindi naman niya dinilay itong picture, pero hindi raw sila close. Hindi raw sila close. Nagkataon lang na ito ang mayor doon nung siya ay magpunta para sa ayuda. Ayan. So hindi sila dahil diyan sa picture. Sa bagay. Si Mother lang namin din eh. 'Di ba? Pag may pumupunta diyan, magpapa-picture. Ikaw ba? Ikaw pala yung sikat na si Malu Cabral. Ayan. Si Mother, ikaw pala yun. Pa-picture naman. Ayun. May picture. Hindi nangangahulog ang close na sila noon. Ang mga kumpashero ng bayan. Katunyi. Jerry. Dos. Oras po natin. 6:17 ACS Balita. Susunod na. Magskilan, isang tableta up to 12 hours long-lasting bisa sa paulit-ulit na pain. This time check is brought Balita! Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita! Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Lunes, 20 ng Mayo 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. 5 Kadiwa store sa Metro Manila nagbebenta na
ng 29 pesos kada kilo ng bigas. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo nakaamba bukas. La Nina, mas mapanganib kaysa sa El Nino phenomenon. Posibleng epekto pinaghahandaan na. Wiretapping ng Chinese Embassy. Sa isang opisyal ng AFP, pinaiimbestigahan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Bilang ng mga Pilipino na may HIV, pinangangambahang tumaas sa 400,000 sa 2030. At 2 pulis na nagsisilbing bodyguard ng isang Chinese national. Aba, arestado matapos mag-away. Nako po, inang, ha? Police bodyguard, ha? Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Philippines! Hello, world! Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito po si Jerry Baha. At ito ang CS Balita. Alas 6:26 ang ating oras. Dito muna tayo sa ating good news. CS Good News. Nagbebenta na raw po ang Department of Agriculture ng 29 pesos kada kilong bigas sa 5 Kadiwa store sa Metro Manila. Ayon sa Presidential Communications Office, matatagpuan ng mga Kadiwa store na ito. Ito, pansinin po ninyo. Tingnan natin. Baka pwedeng puntahan din ng ating RH reporter, Mother, para malaman natin kung totoo ito. Yung isa raw po ay andyan sa ADC building ng ito sa central office mismo ng Department of Agriculture, diyan sa Circle sa Quezon City. Meron din sa Bureau of Plant Industry, BPI, dito sa Maynila. Dito yata ito sa may Quirino. Parang dito ko nakikita yan Liano Road sa Barangay 167, Caloocan City. Kasama rin sa nagtitinda na ng 29 pesos na bigas ang mga Kadiwa store sa Amva Housing, La Mesa Street sa Barangay Ugong, Valenzuela at maging sa Philpida Compound sa Talondos sa Las Piñas. Sinabi po ng Presidential Communications Office na pinapayagang bumili ang bawat kabahayan na hanggang 5 kilo. 5 kilo ng bigas, depende sa availability ng supply. Yun lang, kailangan may supply. Samantala, isa pang halong good and bad news. May nakaambang katiting na rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Ayon kay Director Rino Abad, Director ng Department of Energy Industry Management Bureau, halos 50 sentimos kada litro ang posibleng ibaba ng gasolina. Habang, tataas pala ang diesel, 10 hanggang 20 sentimos. At pati ang kerosene. Ayun. So parang kambal pala itong diesel tsaka gas. Pareho silang pwedeng tumaas daw ng 10 to 20 centavos. Ito raw po, ayon kay Director Abad, ang panibagong paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo ay dahil sa mahinang economic activity ng Amerika at ng China. Alas 6:28 ang ating oras. Naimbag nga bigat kada kayo amin na po. Wag rin kayo, gising na. Pinangangambahang mas mapanganib ang pinsalang dulot ng La Nina sa bansa kaysa sa epekto ng El Nino phenomenon. Ayon kay Assistant Secretary Joey Villarama, spokesperson ng Task Force El Nino, posibleng mas mapaminsala ang hagupit ng La Nina sa sektor ng agrikultura, kaya ito ngayon ang kanilang pinaghahandaan. Oo nga, mula sa tagtuyot, mula sa mga tigang na lupa, ang papalit naman baha. Ang tindi ng panahon na talaga ngayon, Ayon po kay Asek Villarama, kung sa El Nino ay nagagawa ng paraan ang mga natutuyong sakahan, sa La Nina ay walang gaanong remedyo na pwedeng gawin kapag nilamo na ito ng tubig ulan. Yun na nga ang sitwasyon.
Sa ibang balita, pinaiimbestigahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang umano'y wiretapping ng Chinese Embassy kay dating AFP Westcom Vice Admiral Alberto Carlos. Sinabi ng Pangulo na may nababanggit tungkol sa isang tape na nagkukumpirma umano ng kasunduan ng Pilipinas at China sa Ayungin Shoal. Gusto mismong marinig ng Pangulo ang nilalaman ng sinasabing wiretapping. Gusto palang mapakinggan ng Pangulo ang konversasyon. Kung ilalabas ang embahada o ang Chinese government. Kung may ilalabas daw po ang Chinese embassy, no. Marami na anyang departamento at ahensya ang nabiktima ng hacking kaya alam ng lahat ang peligro sa cybersecurity. There have been mentions of a tape that says, that confirms that there was this agreement, etc. All of that, and I keep hearing that there is a tape, and I keep wanting to hear it. And as yet, we don't have it. So it's very hard to come to any conclusion until we know that the thing actually exists. Mm-hmm. So it's very hard. It is in the possession, if it does exist, it's in the possession of the Chinese embassy and the Chinese government. Tinig ni Pangulong Bongbong Marcos. Alas 6:31 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indugabos, mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Admiral Adeluis Bordado, magandang morning. Tinatayang papalo sa 400,000 ang mga Pilipinong may HIV pagsapit ng 2030. Ayon sa Department of Health, ito ay kung hindi magkakaroon ng improvement sa mga serbisyo para sa HIV/AIDS prevention. Dahil dito ay sinusulong ng DOH ang pagpapalakas ng health literacy, kabilang ang age and culture appropriate information and commodities para sa ligtas na pakikipagtalik, routine HIV testing sa primary care at early access sa antiretroviral. Alas 6:32 ang ating oras. Susunod! Sino nga ba itong dalawang pulis na ito ba'y totoong inassign ng PNP security group dito sa Chinese, sa isang Chinese daw, sa isang exclusive subdivision sa Alabang? Ha? Miyembro pa ng SAF? Di ba ang SAF ibang training yan? PNP Special Action Force nga yan eh. Ginawang bodyguard ng isang Chinese. Nako. At nabunyag lang dahil nag-aaway. Nag-aaway yung dalawang pulis. Nako. Yan na nga. Wala talagang walang katotohanang hindi nabubunyag. Yan at iba pang mga nagbabagang balita. Sa pagpapatuloy ng ACS Balita. Alas 6:33 ang ating oras. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of... Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Magandang morning! Ano bang araw today, kumbachero? Bachero? Wala kang kakibo-kibo dyan, ha? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhuu! At pag Laundry Day, all you need is Pride, the washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride, ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ay, sa mga taga-barangay Santo Niño, Parañaque, lakasan ang inyong radyo, lakasan ang inyong telebisyon kung kayo'y sa TV nanonood, o kaya kung kayo'y sa cellphone sa pamamagitan ng YouTube o Facebook nakasubaybay. Ayan, nako, lumabas kayo ng bahay, hanapin ninyo ang mobile ng DZRH
At baka kayo ang swertehing manalo ng 1,000 pesos. Saan ka makakapulot niyan? 1,000 pesos. Ilang kilong bigas na tigbe 29 pesos ang kayang bilhin niyan, di ba? Oh, tapos meron pang t-shirt at meron pang grocery. Oh, nanonood o nakikinig ka lang, makakatanggap ka niyan. Ayan, mag-unahan na kayo. Hanapin nyo dyan sa Barangay Santo Niño, Parañaque, ang ating malakas agent X44, Sherwin Alfaro. ACS Balita. Eto na, 2 pulis ang inaresto matapos sumiklab ang gulo sa isang exclusive subdivision dyan sa Alabang sa Muntinlupa. Ang 2 pulis na miyembro ng PNP SAF Special Action Force ay dapat na nakadeploy sa Zamboanga ayon po kay Mother Malu Cabral. Ngunit nagtatrabaho bilang bodyguard. Bodyguard? Ha? Bodyguard ng isang Chinese national na nakatira sa Ayala, Alabang. Ayon po sa report, nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang 2 PNP SAF. Yung isa daw po ay may ranggong korporal at ang isa ay patrolman na nauwi sa suntukan. At yung isa ay pumutok ang noo. Pinaiimbestigahan na ni Muntinlupa Mayor Rofi Biazon ang insidente. Si Mayor doon din pala nakatira sa Ayala, Alabang. At kung konektado ang employer ng 2 pulis sa mga puguan sa Philippine Offshore Gaming Operations. Nako, and dapat mag-imbestiga rin dito ang PNP. PNP SAF. Sino ba ang nasa SAF ngayon? Si General Bernard Banak pa ba nandun ngayon? Alam natin, matindi ho ang training ng mga SAF. Di ba yung nangyari dyan sa Mama Sapano, mga SAF yun? Yung SAF 44, di ba? Ganun na lang ang pagkilala at paghanga natin sa mga miyembro ng SAF. Tapos magba-bodyguard lang sa isa pang Chinese. Nako. Alas 6:42 ang ating oras. Maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Pinadalhan na ng Senado ng polite invitation. Polite invitation ang mga opisyal ng Chinese Embassy sa Maynila kaugnay ng umano'y wiretapping ng embahada. Ayon kay Senator Francis Tolentino, hindi nila mapipilit ang Chinese ambassador at maging ang Consul General ng China na dumalo sa investigasyon sa Miyerkules. Sinabi ng senador na kailangan kasing irespeto ng Pilipinas ang international law, partikular ang diplomatic protocol na isinasaad ng Geneva Convention. Kung sakasakali namang umattend, Senator Francis, ano naman ang gagawin ninyo? Meron ba kayong nakareding interpreter dyan? Huwag nyo sasabihin yung interpreter na naman ni Mayor Isko ang kukunin nyo. May nakakuha na nun. Masyado nang occupied yung interpreter ni Mayor Isko. Nagdi-display na ng armas ang China Coast Guard sa mga mangingisdang Pilipino sa Bajo de Masinloc. Sabi sa DZRH ni Mark Figueras, team leader ng Atinito Advance Party, sumasampa pa sa mga bangka ng mga mangingisda ang mga tauhan ng China Coast Guard, bit-bit ang mga barel. Bahagian niya ito ng inilatag na checkpoint ng China sa Scarborough Shoal, bagay na ikinatatakot ng mga mangingisdang Pilipino. Binalaan naman ni Defense Secretary Gibo Chodoro ang mga hoarders at manipulators ng presyo ng pagkain ngayong nakaamba ang La Nina. Ayon kay Secretary Gibo, na chairperson ng Task Force El Nino, nakatutok sila sa mga nagsasamantala at magmamanipula ng presyo sa merkado upang maprotektahan ng mga consumers laban sa mga mapagsamantalang negosyante. Bumaba ng 30% ang kaso ng dengue sa bansa sa huling 2 linggo ng Abril. Ayon sa Department of Health, bumaba sa higit 3,000 ang kaso ng dengue mula April 21 hanggang May 4, mula sa higit 5,000 kaso noong March 24 hanggang April 6. Payo ni Secretary Ted Herbosa sa publiko, ugaliing linisin ang mga lugar na maaring pamugaran ng mga lamok
lalo pa nga't papalapit na ang tagulan. Tiniyak ng Department of Trade and Industry na walang taas presyo sa ilang pangunahing bilihin sa gitna ng El Nino. Ayon kay Assistant Secretary Amanda Nograles, nagkasundo ang DTI at mga manufacturers sa isang pulong na huwag munang magtaas ng presyo. Kabilang niya sa walang magiging paggalaw ang presyuhan ay mga processed food, bottled water, processed milk at instant noodles. Sinabi ni Nograles na ilan sa mga manufacturers ang nagsabing hindi magtataas ng presyo hanggang sa Hulyo. ACS Balita. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:45. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Ang alas 7 na, ang bilis nun ha, nakabalik agad ha. Kaya lang, teka muna. Kanina pinagpaparangalan ko pa naman na ang DILG kumilos na tungkol dito kay Mayor Alice Go ng Bambantarlac at may rekomendasyon sa Ombudsman para ito'y isailalim sa preventive suspension dahil sa posibleng koneksyon sa illegal na mga puguan. Nako. Eto, may pahayag ko pala si Uncle Sam. Uncle Sam, pwede ka ba naming makapanayam? Totoo ba ito? May pahayag daw si Ombudsman Uncle Sam Martires na wala raw siyang natatanggap na rekomendasyon mula sa DILG. Nako po, inang. Oo. Ang natanggap daw po ng Ombudsman fact-finding report, kopya ng fact-finding report. Pero walang nakalagay daw doon na anumang rekomendasyon para sa preventive suspension. Nako. Ano itong pinagsasabi ng mga ASEC at USEC ng DILG? Secretary Ben-Hur, tingnan mo nga yung mga tao nyo. Baka iba na i-submit. Baka nag-submit nga fact-finding pero ang binabanggit may rekomendasyon ng preventive suspension. Wala raw natatanggap na ganong rekomendasyon ang Office of the Ombudsman. Sa halip kasuhan nyo na lang daw. Kasuhan nyo na. Kung sabi ni Uncle Sam, kasuhan nyo na at pwede nang umaksyon ka agad. Bagamat meron din namang ano tawag doon na Uncle Sam? Moto proprio investigation na pwedeng gawin ang Ombudsman. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Baha 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. Yeah! You got the healing. Mr. Jalomtang, magandang morning. Uy, ano nga pala update dun sa investigasyon sa Belkens? Magtanong nga tayo sa ilang mga doktor natin dyan na medyo may background sa kasi marami akong kakilala na may mga doktor, na mga investors din sa mga hospital. Si Mr. Jalomtang, hindi doktor pero meron siyang Intercon Laboratory, diagnostic laboratory. Pero hindi siya doktor. Pero ang pagkakaalam ko, may mga kasosyo rin dong mga doktor. Diba, hindi naman mukhang hindi naman yata sila binabawalan doon na magkaroon ng sariling laboratory o sariling ospital. Kailangan lang siyempre medyo may malinaw na mga panuntulan tungkol doon, ano? Ayan. Mon Samson, kapi-kapi na. Uy, Assistant Secretary General Ellie Cruz, magandang morning. Kumusta ba ang mga miyembro natin ng STARS, Strong Tigers Alliance of Riders? Ayan. Sabi ni ASEC, meron na tayong Assistant Secretary General, ayan, ng DOJ, Ellie Cruz.
siya rin daw ay naka-solar. Ha? Abe, dinaig mo kami lahat dito, Asek Walang binayaran sa latest monthly bill niya. Aba, ang tindi nga. Wala na kami panlaban doon. Zero, as in zero? Zero? Tingnan mo nga naman yan, no? Kaya si Asek Eli Cruz ay bilib na bilib din sa sa solar, hindi ho kailangang maging mayaman para magkaroon ho niyan. Makapag-ipon lang, makapag-ipon-ipon lang, tapos based lang din sa kaya ninyo, yun ang maipakabit ninyo solar, di ba? Nako, makikita ninyo, ma-experience ninyo kung gaano ho ang benepisyo sa pagkakaroon ng solar panel sa inyong mga bahay. Attorney Larry Paredes, Attorney Larry, magandang morning, happy birthday. Binabati ka ng buong Hogad. Ng Hogad family. Tsaka si Maring Lisa Chua. Lisa Chua ko. Ayan. Happy birthday. Laban tayo dyan. Ito na ang ating malakas. Meron ng kasama si RH6 Sherwin Alfaro. Go, het. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang tanong, sino pa nagbe-birthday ngayon? Ay si Bossing Bong Dorana. Bong Dorana, tsaka si John Ray Tomo. Happy birthday. Binabati kayo ng buong PMA Maringal Class of 1988. Bossing Eric Dimac, wala ka kahapon. Hindi ka nakasama doon sa The Gentleman's Ride 2024. Hinahanap ka ng tropa. Ayan, mga nakabihis na nagmotor kahapon. Worldwide. Ride for a cause. Ayan, DGR, The Distinguished Gentleman's Ride 2024. Ayan, yan ay taon-taong isinasagawa para ho sa kapakanan ng mga kalalakihan, lalo na sa sa prostate cancer awareness. Ayan. Kita mo ba, Het? Kita mo ba? Ayan, kita mo ba yan? Tingnan mo nga naman, walang. Eto na! Andyan sa Barangay Santo Niño, Parañaque, ang ating agent export Sherwin Alfaro. Sherwin, go! Sherwin? Ba't nawala si Sherwin? Ayan, nakikita ko yung video niya. May dumadaan, no? Sherwin? Ano lang, dito Zoom. Ayan, nawawala. Ayan, no? Ayun! Okay na. Okay na. Nanay, ito ang programa na makapagpapagaling sa ating mga kababayan, Jerry, lalo na yung mga lumalabo ang mata. Dahil itong ating winner ngayong umaga, nagsimula makaramdam ng mga sintomas ang paglabo ng mata. Tama po, Nanay? Pangalan niyo po? Catalina Mariano. Si Nanay Catalina Mariano. Ano pong sintomas ang dinadanas po? Hindi na makita, mata ko bulag na po. Malabo na. Yung isa talaga totally wala na. Pero yung problema niya, Jerry, yung kanya panlalabo ng mga mata. Pero mukhang may solusyon ngayon dahil huli natin siya na nakikinig ng DZRH. Oo, at anong paborito niyo programa tuwing umaga? DZR, Anthony at Jerry.
Si Anthony at si Jerry. Ilayo nyo muna yung isang radyo. Ang dami niyang radyo, Jerry. Oo nga, medyo. Talaga malabo na mata. Inaagawan ka. Ang dami niyang radyo. Ito, ayan. Isa, ang dami niyang radyo. Ito, ayan. Ay, sus, oo nga, ano. Di ba? Pero may repeke. Romero Peke, signal natin, oh. Ano yan, andyan lagi si Nanay Catalina sa labas ng bahay? Andon siya sa looban, pero nung narinig niya na dito ang DCRH, hinahanap niya at nakita kung nasan yung DCRH. Biglang nakakita, ha? Biglang luminaw ang mata. May panlalabo man ang kanyang mga mata, pero nakakakita pa rin siya ng pag-asa. Oo, ayos. Oo. At ngayong araw na to, gagaling siya. Oo. Gagaling. Lalakas! Nakikita mo ba to? Pumapagas pa! At nakikita nyo? Ay, pera po. Nakita niyo ang pera! Meron nga 1,000 pesos! Ayun! Magaling na siya! Nakakita na! Magaling na si nanay! May himala! May himala! Lalo kayong gaganda. Gusto bang gumanda pa? Siyempre naman. Kasi nakasyam na anak to, Jerry. Aha. Siyam ang anak. Pagka mo nakasyam na anak, eto, pagagantay pa natin siya gamit ang DCRH t-shirt! Ay, salamat! At meron pa kayong grocery bag mula sa grocery DZRH. Ayan. Maraming salamat po. Tingnan mo. Bigla sumigla si nanay. Nanay. Bigla sumigla. Ganda talaga ng umaga ko. Maganda umaga nyo ngayon dahil meron kayong pera, di ba? Congratulations. Nanalo ka ng 1,000 pesos. At sa mga nais na lumiwanag pa ang paningin. Ayan ha. Lumiwanag pa ang paningin. Mag-tune in lang kayo sa DZRH. Baka kayo nasusunod nating winner sa DZRH Mas Malakas Promo Arch number 6. Sherwin Battle para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Totoong may himala! Biglang luminaw ang mata ni Nanay Catalina, ano? Tingnan mo nga naman, oh. Thank you sa ating Agent X44 ng Malakas RH6 Sherwin Alfaro. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2, si Jerry at si Anthony. Narito na, 2x2, hahataw ng todo. Urado ka, 2x2, ang katotohanan. Dala nila, 2x2, walang sinasamba pali. Maniwala ka, 2x2, hataw ng gusto, tol. Umasa ka, 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 7:06 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Lunes, 20 ng Mayo 2024. Narito na pa ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos umalma sa detention policy ng China sa West Philippine Sea. Mga mangingisdang Pilipino hindi nagpasindak sa Beijing. Tuloy sa pangingisda sa Baho de Masinloc. Paglilinis sa mga creek, kanal at kanal sinimula na bago ang La Nina. 2 sugatan sa paghahagis ng granada sa isang chapel sa Cotabato City. Suspect sa pagpatay sa live-in partner at 2 pamangkin sa Las Piñas arestado na. At presyo ng manok, naku po, tumaas ng 10 piso kada kilo. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines!
Hello World! Sa pangalan po ni Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing Balita. Sa detalye ng ating mga balita, naaresto na ang suspect sa pagpatay sa 3 magkakamag-anak, kabilang ang 2 minor de edad na brutal na pinatay sa loob ng kanilang bahay sa Las Piñas. Kinilala ni Colonel Sandro Tafalia, Las Piñas City Police Chief, ang suspect na si Vicente Caragi na nagtiklo sa follow-up operation sa Pulang Lupa 2 sa Las Piñas din. Ang mga biktima ng massacre ay kinilalang sina Mary Jane Avellana, live-in partner ng suspect, Natalie Jane Cabintot, 19, at Oliver Bula, 11 anyos, kapwa estudyante. Natuklasan lamang ang bangkay ng mga biktima nang magtungo noong Sabado ng hapon si Princess Kanagi sa bahay at natuntun o nakita ang mga bangkay sa isang kwarto dahil sa masangsang na amoy. Ang mga biktima na pawang nakagapos ay pinagpapalo ng 2x2. At may pasak pa ng damit ang bibig para hindi makasigaw hanggang habang isinasagawa ang krimen. Selos ang tinitingnang motibo dahil may hinala ang suspect na may ibang karelasyon itong si Mary Jane at nadamay lamang ang 2 pamangkin nang awatin ng mga ito ang nagwawalang si Vicente Caragi. Sugatan ang 2 tao matapos hagisan ng granada ng 2 hindi pa nakilalang suspect ang isang chapel sa Cotabato City. Kinilalang mga opisyal ng barangay Rosary Heights 3 ang mga biktima na sina Maribel Abis at Aniseta Tobil. Ayon sa mga nakakita, 2 dayo sa lugar na sakay ng motorsiklo ang mabilisang dumaan at taghagis ng granada habang may isinasagawang Bible service sa loob. Nag-alok naman ng pabuya si Cotabato City Mayor Bruce Matabalao sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon sa pagkakakilanlan ng mga suspect. Nakahakot ang MMDA ng 53 tonelada ng basura sa Pasig River sa pagsisimula ng paglilinis sa mga creek at kanal bilang paghahanda sa nalalapit na tagulan. Kabilang sa mga nahugot o nahilikom na basura ay ang mga water hyacinth. O itong ano tawag nga doon? Water lily. Ayun. Pinahirapan pa ako ni Giselle water hyacinth. Water lily. Mga plastic na bote. Naku po, ayan. Mga food wrappers na karamihan mula sa ilalim ng Metro Manila Skyway sa Pandacan at malapit sa Lambingan Ferry sa Maynila. Nangako ang MMDA na regular nang lilinisin ang Pasig River bilang bahagi ng Pasig Bigyang Buhay Project. Dahil sa sandamukal na basura sa ilog ay tumagal ng hanggang 2 oras ang biyahe ng Pasig River Ferry imbes na mahigit 1 oras lamang mula sa Pasig papuntang Escolta Station. Ayun, doon pa rin. Naku, ayan o, tinan nyo naman yung kapag kasi andyan yung mga water lily, yung basura, kakapit din doon, maiipon. Yan pa rin ang problema natin, yung walang patumanggang pagtatapon ng basura, no? Ay, nako. Tumaas ng 10 piso ang kada kilo ng manok sa mga palengke sa Metro Manila. Sa department na o sa monitoring ng Department of Agriculture, naglalaro sa 1.70 hanggang 230 ang kada kilo ng manok mula sa dating 170 hanggang 220 pesos. Pero ayon kay Gregorio San Diego ng United Broiler Raisers Association, nasa 120 to 127 lang kada kilo ang farm gate price ng buhay na manok. Sinabi ni San Diego na binawasan na ng broiler farmers ang kanilang produksyon dahil sa hindi sila kumita sa nakalipas na 8 buwan. Inaalmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang nakaambang pag-aresto at pagkulong ng China sa umano'y mga dayuhang trespassers sa West Philippine Sea. Ayon sa Pangulo, hindi katanggap-tanggap ang pulisiyang ito ng Beijing na sinasabing sisimulan sa Hunyo 15. Tiniyak ng Pangulo na poprotektahan ng pamahalaan ng mga Pilipino sa West Philippine Sea sa hindi tinukoy na paraan. That kind of action would be completely unacceptable to the Philippines.
Of course, once again, I do not talk about operational details, so you will leave it to us. But the position that we take is that that is unacceptable, and we will take whatever measures to always protect our citizens. Si Pangulong Bongbong Marcos sa commencement exercises naman ng bagong SINAG Class 2024 ng Philippine Military Academy, umapila ang Pangulo na ipagtanggol ang bansa laban sa mga mananakop na bumabastos sa territorial integrity ng Pilipinas. Alas 7:13 ang ating oras. Mangingisda pa rin ang mga Pilipinong mangingisda sa Panatag Shoal sa kabila ng nakaambang trespassing policy ng China. Ayon kay Leonardo Quaresma, Pangulo ng New Masinloc Fishermen's Association, hindi sila pasisindak dahil bahagi ng exclusive economic zone ng bansa ang naturang lugar. Pero umapila si Quaresma sa gobyerno na mag-deploy ng karagdagang tauhan na magpapatrolya sa West Philippine Sea araw-araw at ibuhos ang resources para salagin ang Beijing. Epektibo sa Hunyo 15 ay manghuhuli na raw. Mang-aaresto na ang China at ikukulong ang mga mahuhuling mga trespassers dyan sa South China Sea. Susunod! Sino itong sikat na aktor na gusto ng totohanin ang panliligaw sa isang aktres na hiwalay na rin sa kanyang long-time boyfriend? Oo, totoo ba ito? Tototohanin na ang panliligaw? Totoo na ba siya? Yun ang tanong. At sino siya? At meron na nga bang 29 pesos kada kilo ng bigas? Meron pa bang mabibili? Yan, nati ba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing Balita. Alas 7:15. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing Balita. Alas 7:21. Metro Manila ngayon. Eto na sila. Unahin natin ang bigas bago ang ulam. Di ba gano'n naman talaga? Inuunang magsaing bago ang ulam. Meron pa ba? Totoo nga bang meron ng 29 kada kilong bigas? Sa Metro Manila, RH5, Val Gonzales. Kevin Val! Talagang dito mo makikita, napatok. Itong 29 pesos na kada kilo ng bigas dito sa Patitwa Store. Ito sa punong tanggapan ng Department of Agriculture. Dahil nagkanta, ubos na, Jerry, yung 29 pesos na kada kilo ng bigas. Ako'y nandito ngayon. Ubos ka agad? Alas 7 pa lang? Biyernes pa lang ubos na, Jerry. Hindi ba araw-araw ang dating dyan? Araw-araw, pero yung 10 punilata nung nakalipas na linggo ay naubos na. Sa ngayon na iniintay pa dyan. Bilis talaga, ano? Oo. Marami nga rito yung mga kababayan natin na nagtutungo rito, yung mga motorista at maging yung mga walk-in na nasanay na dito pumupunta para doon sa magpurang na mga agricultural products. Nung kanilang nalalaman dahil binabanggit ng mga ng gwardiya nitong Department of Agriculture na naubos na yung bigas ay umaalis na sila. Umaalis na sila. Yung kanilang target talaga, Jerry, ay yung murang bigas sa ating itong Padiwa Center dito sa city. Pero meron pa namang mga paninda rito at ayon sa yung mga gulay, ayon sa mga stock ng Kadiwa Store, Biyernes pa lamang ay naubos yung stock ng bigas. Sinimulan nung Lunes, Jerry, yung pagtitinda ng 29 pesos kada kilo ng bigas dito sa Kadiwa Store. At tinumog ito nung kumalat na yung balita na nagbebenta ng mababang presyo.
29 na pesos per kilo. Ngayong umaga ay inabutan natin yung ilang mga residente malapit dito sa lugar at maging yung motorista na naghahanap ng murang bigas, pero kapag nalaman nila ay umaalis na matapos na malaman na naubos na yung stock ng murang Kailan daw darating ang bagong stock? Hindi pa malaman na kailan na darating yung murang yung stocks ng mga susunod na stock ng murang bigas. At naubos na kagat ng 5 araw. Hinihintay pa nila. Pero ito sa Kadiwa Store, ito yung ilan dun sa mga kababayan natin na nasanay na dun sa murang bigas na pagbili. Meron pa naman dito yung dumating na yung mga galing dun sa mga lowland areas, lowland vegetables. Galing ito ng Central Luzon na patulad nitong sitaw na ito na kung dun sa itong sitaw na to, kung dun sa mga ibang mga palengke ang per kilo nito ay umaabot ng 140 hanggang 150. Dito 100 piso lamang yung kada kilo nitong sitaw. Yung siling panigang 100 ang kada kilo. Yung talong, mabibili ng 100 to 120 dun sa ibang mga palengke dito sa NCR. Pero 80 pesos lamang dito sa Kadiwa Store. Ang ampalaya ay 100 ang kada kilo. Yung etong sibuyas, 80 pesos yung kada kilo. So yung inaantay talaga ng ating mga kababayan na Jerry ay yung pagdating niya ng panibagong stock ng 29 pesos. Gusto ko nga panggitin pala, Jerry, dahil yung pwedeng bilhin lang ng ating mga kababayan ay 5 kilo. Hanggang 5 kilo lang. Kaya 145 pesos, 5 kilo na yung dala-dala ng ating mga kababayan. Dito mismo sa papag na ito, nakalatag yung 29 pesos na kada kilo ng bigas. Dito sa Kadiwa Center, mahigit 200 sa buong bansa na mga Kadiwa stores ang nakakalat, isa sa flagship program ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mula dito sa Kadiwa Center, dito sa tanggapan ng Department of Agriculture sa Quezon City. Para sa taon-taon sa Pilipinas, DZRH, sa Panaman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Metro Manila ngayon. Mula sa QC, lipat tayo ng San Juan. Kumusta naman ang presyohan ng manok dyan sa Agora Market? RH52, Edniel Parosa. Kami ni Edniel. Very good news. Mas mura ang benta ng manok dito sa Agora Public Market sa lungsod ng San Juan kaysa sa pinakamahal na monitoring ng Department of Agriculture batay sa kanilang bantay presyo. Pero ang bad news, kapalit naman ito ang pagkalugi ng mga tindera. Nawawalan umano ng 3,000 piso kada araw dahil sa mataas na kuha ng supply ngayong panahon pa rin ng tag-init. Sa pag-ikot ng DZRH News, napatid na naglalaro lang sa 170 to 190 pesos ang per kilo ng manok dito sa palengke kumpara sa abot sa 230 pesos na presyo sa ilang pamilyan sa Metro Manila. Subalit pag-angal ni Aling Jenny, wala na sa puhunan ng kanyang benta dahil naghahanap ang mga mamimili ng wala pang 200 pesos na kilo o kilo ng manok. Tansya naman ni Aling Ami, 30 pesos nakita sana ang kanyang tutubuin sa bawat kilo ng manok. Bagay na nauwi pa sa utang. Pakinggan natin sila. Hindi naman kami magbigay ng 200 sa mga nagtitindahan. Mga 3K, expected ko. Oo, expected ko yun na nawawala. Kasi dapat patong kami ng 20 to 30 piso. Launa nang sinabi ng grupong Ubra na nagbabawas sila ng produksyon dahil hindi rin naman sila kumikita sa funded prices sa nakalipas na 8 buwan na pagsusupply sa mga pamilyahan. Para sa unaunahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Edniel. Metro Manila ngayon. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita.
Ang hepe ho pala o direktor ng PNP SAF ngayon, PNP Special Action Force, ay si Police Brigadier General Mark Pespes. Ayan, si General Pespes. Thank you, Bok Dennis Basgi. Si General Mark Pespes, ang direktor ng SAF. General, naku, kayo na ang umaksyon dito sa dalawang SAF na nag-moonlighting, nag-sideline bilang bodyguard ng isang Chinese dyan sa Ayala, Alabang, na booking lang, natuklasan lang dahil nag-away, nagsuntukan, ayun, nagkagulo sa Ayala, Alabang, kaya't nalamang sila pala yung mga PNP SAF member, isang patrolman, isang corporal, no, na dapat na i-deploy sa mga kung saan mga critical areas, pero ayun ang pinoproteksyonan isang Chinese na baka raw ho nasa negosyo ng puguan. Pangunahing balita. Talaga naman. Tuloy ang mga balita. Alas 7:30 ang ating oras. 2 beses pinaliparan ng helicopter ng China ang advance team ng atin ito coalition malapit sa Baho de Masinloc. Sinabi sa DZRH ni Mark Figueras, team leader ng grupo, ganito sila itinaboy ng Beijing sa kasagsagan ng kanilang misyon. Ayon kay Figueras, gusto ng helicopter na hanginin ang kanilang bangka kaya umatras ang team mula sa Scarborough Shoal. Ilang oras din anya silang binuntutan ng Chinese Navy vessel. Ni Radio Challenge din sila at nasa 5 hanggang 6 na barko rin ng China Coast Guard ang nakaharang. Samantala, ligtas ang lahat ng 23 Pinoy crew na sakay ng oil tanker na sinalakay o inatake ng mga rebelding Houthi sa Red Sea. Ito ang kinumpirma ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak. Kasunod ng nangyaring pagsalakay sa tanker habang naglalayag ito malapit sa Yemen, port city ng Hodeidah. Sa kabila ng slight damage na natamo, nagpatuloy ng muli ang barko patungo sa susunod itong pantalan. Matandaan noong Abril, iniulat din ng Department of Migrant Workers na may mga dayuhang barko na may sakay na mga tripulanteng Pilipino ang inatake ng missile sa Red Sea at sa Gulf of Aden. Muling naglunsad ng Rat Catching Challenge ang pamahalang lungsod ng Baguio sa Baguio Public Market simula ngayon. Layon din daw po nito na matugunan ang pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis sa lugar na tumaas ng 126% noong nakaraang taon. Sa challenge na ito, ang pinakamaraming mahuhuling daga ay tatanggap ng 25,000 pesos na cash prize. Aba? Habang ikalawang may pinakamarami ay mananalo ng 15,000 at 10,000 naman ang third prize. Unang isinagawa ang Rat Catching Challenge noong 2020 na pinangunahan ni Mayor Benji Magalong dahil sa dumaraming daga sa pamilihan. Alas 7:32 ang ating oras. Susunod, Tito Boy. May makakausap tayo. Totoo ba ito, Yuel? Lawyer, doktor? Abogado na, doktor pa? Aba, parang ngayon lang yata ako nakakarinig ng ganun. Ngayon lang pagdodoktor ang haba na nun Tapos mag-aabogado ka pa? Aba, bago yan Ayan. Malalaman natin kung ano yung mga pwede at hindi pwede sa mga doktor. Kaugnay ho nitong pinag-uusapang may kinalaman dyan sa Belkens Pharma. Yan at iba pang mga nagbabagang balita. Sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. Alas 7:33. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:38. May makakausap po tayo isang lawyer doctor
Magtanong nga tayo ng ano ba mga umiiral na batas na may kinalaman dito sa isyung inimbestigahan ng Senado. Si Attorney Antonio, Attorney Doc, si Doc Attorney ano ba mauna? Si Attorney Doc Antonio Rebosa. Doc Attorney, magandang morning. Si Ka Jerry po ito, Minos Katunying. Ay, magandang umaga sa iyo, Ka Jerry, saka lahat po ng ano niya. Sabi ko nga kanina, Doc, first time kong may makausap na doktor na, abogado pa. Jerry, marami kami, siguro mga 70 plus ng mga doctors na at the same time are lawyers din. Dito sa Pilipinas? Yes, sa Pilipinas. Ganun ba? Marami pang doktor nag-law ngayon sa law school. Sa inyo, ano una? Nag-doktor muna kayo bago nag-abogado? All of us, nauna muna pagdodoktor bago maging abogado. Nahirap siguro yung abogado na mag-doktor. Demanda niya yung mga teachers niya at saka pasyente. Ang pagiging doktor, ang pagdodoktor lang ang haba na nun, Doc, tapos mag-aabuga siya pa. Di ba? Actually, mahabang story rin sa amin kasi karamihan din sa amin na nag-abogado. Yun yung mga kagaya ko na pilit ng magulang sa medicine. Ganun pala yun. Pag family of doctors ka, medicine lang alam. Pero ano hong mas lamang sa inyo sa pagpa-practice ninyo? Pagiging doktor o pagiging abogado? I actually practice both. I do trial work siguro mga 60%. Hindi ako naman kasi as a doctor is yung forensic. Forensic. So hindi kayo nag-e-examine ng pasyente at re-resetahan? Mga pasyente yung examine ko yun yung mga victims of trauma and violence or sexual crimes. So as a doctor, I examine them, then I go to court. Not as a lawyer, but to testify. Ayun. As a lawyer, yung nagdidista, nagtatrial. Pero yun hong, meron ho bang surgeon o cardiologist na abogado rin? Yes, meron. Meron na rin pala. May mga OB, may mga pedya, anesthesiologist, at the same time, practicing lawyers din sila. Ang sisipag niyong mag-aaral, Okay, attorney, at dito ho sa issue, sa kasong ito na pinag-uusapan, pumutok ng husto itong may kinalaman sa Belkens Pharma. Bawal ho ba sa mga doktor talaga na halimbawa yung mag-invest o magmay-ari ng ospital? Oo. In a general sense, Jerry, buon ang batas kasi na nagbabawal na ang doktor ay hindi pwedeng mag-invest o mag-business even in health-related industries. It's a well-known fact. Marami sa mga hospitals natin are wholly or partially owned by doctors. Sila yung nagmamanage o kaya sila yung mga stockholders, like laboratories, mga ospital. So, ang sagot ko dyan, Jerry, wala namang kasing batas na specific mandating doctors na hindi pwede mag-business. Hindi naman pwede pagbawal sa amin yun. Karapatan din naman namin mga doktor ang mag-engage sa business. Whether related sa health industry or not. Nabanggit ko nga kanina, Doc. Business. May mga kilala nga ako talagang mga doktor na nakasosyo rin sa ospital, pati sa laboratory. Pero doon sa gawaan ng gamot, yung pharma? Well, again, wala rin. Wala rin namang specific. Kaya nga siguro, ang tatay naman ng Senado, kung tutusin pag nag-hearing sila, is in aid of legislation. Kailangan ba ng batas na ipagbatawal ngayon sa mga doktor ang directly or indirectly engage doon sa business ng health sector? Which we think is hindi naman dapat yan. And personal ko na, kami rin mga doktor din naman na nakakaintindi kung ano ang maganda para sa public and more importantly sa pasyente. But aside from, aside yung from sa legal, meron din tinatawag kami na yung code of ethics namin. Na yun ang nagpupulis sa amin mga doktor, tinatawag namin code of conduct namin or medical etiquette. Tama, Doc. Maaring it may be legal pero ang tanong is it ethical? Yes, oo. Kasi
maraming legal, meron pwedeng legal na sa amin unethical. Like for example, ang doktor pwede maglagay ng malaking billboard na may picture siya dyan sa EDSA o mag-advertise sa TV, radio, the like. Pero sa ethics po namin, bawal yun. Actually, meron nga kami sa rules namin na bawal ang billboard. Pwede lang ang signboard na 2 by 1 meters. Ganun po yung legal siya, pero kung ang unethical siya, kung sa tingin namin ay makakasira sa imahen ng medical profession. Ang tinutukoy niyo yung mga nag-i-endorse ng mga products, services, Doc? Kasama rin po doon na siyempre, again, ang importante kasi dito, public perception sa aming profesyon. Na kahit na legal nga siya, kung makakasira naman sa imahen namin, at saka, kasi when you say ethics, it's a matter of conscience. Ang magdidesisyon kung lalo na mga conflict of interest and the like, ang magdidesisyon din, pag ethics ang pinag-uusapan, kaming mga doktor. Ikaw pa rin na ikaw yung person involved. Sa mga kasama namin, sa mga sarili namin. Kasi yun yung sinasabi ko namin na ethics. Opo, sabi nyo, ang ginagawa ng Senado is in aid of legislation. So kung gagawa sila ng batas na ipagbabawal yan, acceptable po ba sa inyo yan? Ay, sa akin po, personally po, siguro po hindi po. Kasi siyempre, ang mga doktor po, may mga constitutional rights din naman po, no? As I said, as long as the doctor's business is legitimate, no, and lahat po ng legal requirements ay na-comply niya, lahat ng permit, nakuha, at ang business po ay in general, ikabubuti ng public at saka pinagsisilbihan namin mga pasyente. Yun po ang namin, yun ang guideline, no, na huwag naman paano ding ipagkait. At saka, paano po yun? Marami nga po tayong ospital, run by doctors po yun. Oo nga ho ganun nga ho ang sitwasyon natin ngayon. Kaya lang, paano ho kung doktor ka nga, may-ari ka ng pharma, tapos ang ire-reseta mo lang lagi sa mga pasyente, yung gawa ng pharmaceutical company mo? Meron po tayong Generics Act na pinatapuyan noong 1988 pa. Ang layunin po ng Generics Act is para bumaba ang presyo. Na dapat ng generics, mas mababa po ang presyo niyan sa branded names. So, sa batas po, kami mga doktor, mandated, no, na kailangan isulat namin yung generic name. Tapos, meron kaming option na maglagay ng brand. Ano yung gusto namin, yung preferred namin na brand. Okay. So, may brand siya, pagpunta ng pasyente doon sa farmasya, siyempre magtatanong din naman siguro ang pasyente, meron bang nakaparehas ng gamot na to na mas mura. Mas mura, So, in effect, may choice po ang pasyente. Pero, ang bottom line po kasi nito, yung doktor pag nagreseta, hindi lang naman po yung kung mas mura or mas mahal. Depende po yan sa tingin niya yung makakabuti sa pasyente. Ang lagi po namin sinasabi is in the best interest of the patient. Opo. So, pero ang rule, bawal ang maglagay ng brand lang. Kailangan generic para pasyente po rin po ang magdedesisyon kung ano gusto niya. Pero na-explain naman po sa pasyente na sana po itong gamot na to ang binigyan. Not because meron siyang makukuhang incentives or perks, no, but because he believes in the quality of the drug, na yun ang the best for the patient. Yun po number one dapat. Na wala pong conflict of interest doon kung sa pasyente po ang inuuna natin. So ang rule ay dapat yung generic muna bago yung preferred brand ni Doc na sa tingin niya ay mas makabubuti do sa pasyente. Tama po. Doc, salamat po sa inyong oras at sa mga susunod, kami laging magtatanong sa inyo na may kinalaman dito. Anytime, Jerry. Salamat po. Si Doc Attorney Antonio Rebosa, isang lawyer doctor. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Puso ko yung nabili. Ating Annabel Tapalya, magandang morning. Nakabili ba kayo ng 29 bigas? Hindi umabot. Kabayang Rodel Castelo, magandang morning. Lagi daw nakatutok.
At si Master Joseph Muego, aba, tingnan mo nga naman, nag-birthday ka pala kahapon eh. Hindi ka man lang nagumbida, hindi ka man lang nagbalita. Ha? Buti pa si Patrol 3 Vic Lima, nagre-ready na. Magpapa-dinner daw mamaya. Aba, tingnan mo nga naman. At ganoon din si Ka Jerry Labasan na laging inaabagan ng ating showbiz balita. Sino nga ba ire? Sino nga ba ring sikat na aktor na tototohanin na raw ang panliligaw sa isang sikat na aktres na kahihiwalay lang sa kanyang matagal na jowa? Totoo na kaya siya? Hatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Ha? Teka, naputol lang niya. Balikan natin. Sandali lang. 7:49. Het, take it away. Eto na siya. 8 minuto na lang, alas 8 na. Magandang morning, Morley. Yun. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Kacheri at katunying. Tuloy na nga ang pagsasamang muli ni Alden Richards at nitong si Catherine Bernardo. Si Alden pala yun, sinatutukoy mo. Na ano? Na tutotohanin na ang panliligaw? Oo! Talaga? Oo! Naku kasi, di ba? Dati-rati kasi, parang mga promo-promo lang. Sweetness nila, yung kanilang pagiging close sa isa't isa. Pero mula nung magkahiwalay nga si Catherine at si Daniel, ayan na. Nangyari na nga ang dapat mangyari. At tututuwanin na nga araw yung panliligaw. At kasi, yung pamilya nitong si Catherine Bernardo, pabor na pabor kay Alden. Ganon? Oo. Di ba may isa pang nanliligaw daw dyan kay Catherine? Si Eko. Yan, si Eko nga. Alam mo ba si Eko, ang galing palang mag-concert niyan? Ay, maganda ang boses niyan. At ang ganda ng boses at ang galing mag-perform. Para ding mag-drummer, marunong siya mag-gitar, marunong siya lahat ng instrument, music instrument kaya niyang gawin. Napanood ko dun sa doon sa Bicol, yung Bicol Loco. First ever Bicol Loco, nag-concert siya. Ang galing. Magaling. Ang ganda pa ng boses. Ayun. Yun na nga yun. Eto na nga ngayon. Napahanga tuloy ako. Hinanap ko tuloy si Christine Hermose. Doon ko sila napapanood dati. Yung Pangako Sa'yo. Pangako Sa'yo. Tapos si Christine Hermosa, naging si Heart Evangelista yung naging jowa niya, di ba? Anyway, sa Canada nga gagawin ang shooting ng nasabing panibagong pelikula na pagsasamahan ni Alden Richards at nitong si Catherine Bernardo. Kumbaga second part ito kasi sa first part ay parang nagkahiwalay sila Nagkahiwalay sila at iniwan yung singsing, parang may singsing na nagpaalam na siya ay Alden na papunta na siya sa Canada. So doon kukunan ng shooting. Sa kabuuan, hindi na dapat malungkot pa ang mga fans ni Catherine Bernardo sa pagkawala ni Daniel Padilla dahil meron ng Alden Richards. Yan ang ating DJ. Ay, birthday daw pala ni Nanay Lolit Solis ngayon. Manay Lolit Solis. Happy birthday. Araw na to, birthday niya. Birthday niya ngayong araw na ito. Ayan. I love you so much, Mami Sherry Ramirez. Yan ang ating DZRH Showbizatas News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Babu! Pangunahing balita sa kalusugan. Ay, eto, pakinggan nyo to sa mga nagnanais na bumuo ng pamilya. Kaya mga mag-asawa na gusto ng magkapamilya at magkaanak. Kung lalaki ka at mahina ang IQ mo, baka stress si nanay nung ipinagbubuntis ka. So may epekto pala yun, ano? Pagbuntis si nanay, tapos ikaw ang ipinagbubuntis. Pag mahina daw ang IQ mo na ipinanganak ka, nako,
yun, stress ang nanay mo. Ayon kasi sa pag-aaral ng Danish research team, ibinababa ng pregnancy stress ang talino o IQ ng mga baby boy bago pa man sila isilang. Baby boy lang? Walang epekto sa baby girl? Ang mataas umanong cortisol level sa third trimester ay nakakaapekto sa IQ ng mga ito, lalo't pagtuntong sa 7 years old. Pero ay kinagulat ng mga researchers mula sa Odense University Hospital sa Denmark, mataas ang IQ at magaling sa cognitive test ang mga babaeng may nanay na mataas ang stress level sa pregnancy. Aba, kabaliktaran! Mas advanced umano ang speech at language skills ng mga batang babaeng nasa edad 1 hanggang 3. Nanong sila ay pinagbubuntis, stress ang kanilang nanay. Talaga? Ganun pala. Naghatid po sa kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Jerry Baha. Number 1 DZRH. Hi! Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maaasahan gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Kaya para sa eleganting bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Kuyang Elmer Ngo, magandang morning. At kay Kuyang Romel Sitin, kumusta ba dyan sa ASEA? Sabay nagbababad dyan ngayon. Nandito na ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid. Ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo sa pang-araw-araw na biyahe ng barkada o pamilya. Fuel efficient at siksik sa features na katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating, safe at panalo pa sa advanced functionality. Meron itong 1.5 liter turbocharged engine, 48 volt hybrid system na nagpapababa sa fuel consumption. O diba? Suwabe sa kalsada, tipid sa gasolina. Secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na biyahe. Kaya naman kung gusto mo pang subukan ang Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, bumisita na sa pinakamalapit na Cherry Auto Dealership. Yun! At nga pala yung PAGCOR Photo Contest 2024, tuloy-tuloy ho yan Ang kailangan lang makuha ninyo yung may temang Harvest Time. Harvest Time. Ayan 100,000 pesos ang premyo niyan sa 8 mananalo sa conventional category at sa drone tsaka sa cellphone 50,000 pesos. 16 years old pwede nang sumali. Kaya tuloy-tuloy lang. Puntahan po ninyo ang webpage ng PAGCOR. Bago lang tayo magtapos meron lang nananawagan at nawawala. Ito ipakita nga natin, Mother, yung panawagan. Ayan, Si Lolo Quirino ay huling nakita hong may nakakulay gray na sando at naka-shorts lang. May karamdaman daw ito, may dementia. Sa sino man pong nakakita, huli siyang nakita nung May 15 pa. Sa mga nakakakita ay pwede ho ninyong ipagbigay alam sa 0917-464-9704 o pwede ho ninyong i-coordinate dito sa DZRH para matagpuan si Lolo Quirino. Thank you! Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na!